Confirm na mga kababayan, peke talaga yung pirma ng abogado sa affidavit ni Orly Gutesa, yung surprise witness ni Marcoleta. Ito yung latest ngayon mga kababayan na balita na eye surgery. Ano yan, Mr. Maravillas, ang relasyon nun sa investigasyon. Lalong lilinaw yung paningin sa pagsusuri ni Ping Lacson sa mga dokumento. Lacson undergoes eye surgery while Senate on recess. Lalo nitong lilinaw yung kanyang mata sa pag-examine ng mga dokumento. Lalo kung may mga piking pirma. Tulad ng pirma ng abogado. Ikaw talaga niya, Mr. Maravillas. O, di ba? Gutesa, dumaan muna raw sa opisina ni Marcoleta bago dumalo sa nakaraang flood control hearing, sabi ni Lacson. Dumaan kay Marcoleta pero hindi na dumaan sa vetting. So nakita na ninyo. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito mga kababayan si Dante Maravillas. Confirm na mga kababayan, peke talaga yung pirma ng abogado sa affidavit ni Orly Gutesa, yung surprise witness ni Marcoleta. Ito yung latest ngayon mga kababayan na balita na pinalabas ni Senador Ping Lacson, ang incoming Senate Blue Ribbon Committee Chairman, matapos siya na mag-resign bilang chairman ng committee. Yan sabi dyan, Lacson says, lawyer signature on Gutesa's affidavit found fake. Pina-check na po sa Manila RTC, pinadala yung pirma ni Gutesa mga kababayan. Malamang sa malamang, hindi na po magpapakita si Gutesa. Sunog na sunog yung witness po ni Marcoleta. Sabi dito sa amin, daing tagong hilom na daing mabubulgar. Biblical siya, nothing concealed which shall not be revealed, or hidden which shall not be made known. Yan malinaw. Sabi dito sa balita ng GMA News Online. Yan GMA Integrated News. Kalalabas pa lang na balita updated 12:15 PM. So sabi po ni Ping Lacson na found out na Manila Regional Trial Court na yung pirma po sa affidavit ng surprise witness ni Marcoleta na si Orly Gutesa was not of the lawyer whose name appeared on the document. Malinaw ang intensyon mga kababayan para siraan po si Martin Romualdez. Nagharap ng witness si Marcoleta na hindi dumaan sa vetting ng Senado. Yan report ng Brigada News FM. Gutesa dumaan muna raw sa opisina ni Marcoleta bago dumalo sa nakaraang flood control hearing, sabi ni Lacson. Dumaan kay Marcoleta pero hindi na dumaan sa vetting. So nakita na ninyo, mga kababayan, kung anong intensyon. Malinaw po, demolition job laban kay Martin, at ang salarin alam na ninyo kung sino. So sabi dito sa report ng GMA, Lacson, who is expected to return as chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, said that while Gutesa's sworn statement in the flood control hearing remained valid, there is still an issue of credibility since he supposedly lied when he claimed that Attorney Pitsy Rose Espera notarizes affidavit. Sabi ni Lacson, may findings na, may resolusyon na yung executive judge ng Manila RTC na patunayan na hindi talaga signature o pirma nung notaryo si Attorney Espera, yung kanyang sinumpaang salaysay, sabi po ni Lacson sa interview ng DCWB. Yes, sabi po ni Ping Lacson, sabi ng kanyang office, the Manila RTC Executive Judge recommended that Gutesa and those responsible for presenting his affidavit undergo preliminary investigation for falsification. Lacson earlier said he will set the Senate Blue Ribbon Committee's next hearing on anomalous flood control projects on November 14 and will invite a very important witness to speed up the filing of cases if re-elected as its chairperson. He said the panel will issue an invitation or subpoena on Gutesa, which will be coursed through the office of Marcoleta or defensor. Madaming pwedeng tanungin sa kanya dahil while valid ang kanyang sinumpaang salaysay sa harap ng Blue Ribbon Committee, may issue ng credibility. Pagdating doon sa pag-amin niya o pagsabi niya na siya mismo ang nagpanotaryo kay Attorney Espera
ng kanyang sinumpaang salaysay na dala-dala niya sa Senado. May legal maxim po, falsus in uno, falsus in omnibus. Kung yung notaryo nga nagawa niyang ipeke, how much more mga kababayan yung affidavit mismo, yung content ng affidavit. Pero bibigyan pa rin siya ng pagkakataon na patunayan ang kanyang mga sinabi sa committee na nag-deliver siya ng basura sa bahay ni Saldico at sa bahay ni Speaker Martin Romualdez. Na sabi nga po sa mga previous reports at statement mismo ng kampo ni Martin Romualdez, imposible niya na mangyari yon kasi yung bahay ni Martin, mga kababayan, under renovation. Under renovation, nag-deliver ka doon. Wala doon si Martin. Nandun yung contractor. Mga construction workers yung nandun. Di ba, mga kababayan? Ito sabi ni Ping Lacson, if elected niya, sinabi na niya kay Tito Sen, bilang chairman ng Senate Committee on Blue Ribbon Committee, tatanggapin na niya. Lalo nitong manginginig, yung mga kurakot, lalo yung kampo ng mga Duterte, mga kababayan, si Bungo, na yung kanyang ama at kapatid na pag-alaman na nakipag-partner sa mga diskaya para kumorner ng mga bilyon-bilyong contracts. Si Ping Lacson pa naman, nag-undergo ng eye surgery. Ano yan, Mr. Maravillas, ang relasyon nun sa investigasyon. Lalong lilinaw yung paningin sa pagsusuri ni Ping Lacson sa mga dokumento. Lacson undergoes eye surgery while Senate on recess. Lalo nitong lilinaw yung kanyang mata sa pag-examine ng mga dokumento. Lalo kung may mga piking pirma. Tulad ng pirma ng abogado. Ikaw talaga niya, Mr. Maravillas. O, di ba? Kaya delikado, mga kababayan, itong witness ni Marcoleta. Tingnan natin kung babalik pa, mga kababayan, sa Senado. Pagpakita sa Senado, mga kababayan, matutulad siya kay matutulad siya kay Harry Roque. Naging puganti po si Harry Roque. O, di ba? Alatado, mga kababayan. Tingnan ninyo dito sa balita ng brigada. Testigong si Gutesa dumaan muna raw sa opisina ni Marcoleta bago ito dumalo sa nakaraang flood control hearing, sabi po ni Ping Lacson. Sabi ni Ping Lacson, ayon anya sa CCTV footage ng Senado, dumaan raw sa opisina ni Senador Rodante Marcoleta si Orly Gutesa bago ito tuluyang bumaba sa session hall noong September 25 para sa flood control hearing. Pinausap muna ng masinsinan, briefing, kaya lang sumablay pa rin. Galit si Marcoleta. Sinermonan si Gutesa kasi hindi masundan yung affidavit. Inorient na nga, mga kababayan, siguro doon sa opisina niya. Hindi pa rin, mga kababayan, nasundan yung script. Ito yung ebidensya. Kamot ulo na lang. Huwag kang nagmamadalian niya. Kung ano nakasulat siya, nang babasahin mo. Paragraph 20 niya. Ano ba? Pagkatapos, na-capture pa ng CCTV ng Senado. Yung pagpasok ni Gutesa sa opisina ni Marcoleta, sabi rito, sa nasabing footage, 8:27 a.m., nakarating si Gutesa sa institusyon at nanatili muna ito sa opisina ni Marcoleta ng humigit kumulang 30 minutes bago bumaba sa gallery ng session hall kung saan nagaganap ang pagdinig. Yes, sabi ni Jose Apollo Ado, bakit may sariling opisina si Gutesa sa Senado para doon tutuloy? Sabi ni Anton, anong meron? Sa dumaan sa opisina, siya pa nga ang kinausap para makapag-testify sa Senado. Sabi ni Jesus Cabaralye, kasuhan sa Ethics Committee na yan. Sabi ni Joel Jimmy Birmas Monserrate, huli na si Marcoleta, pang-divert ito. Sabi ni Alex Baranuelo, yari na naman si Meral Coleta, aka Bulldog. Pagawaing masama, pasasaat na mabubuking kahit ano pang sabihin ni Marcoleta. Wala nang tiwala sa kanya ang ating mga mamamayang Pilipino at pati sa kwento ni Gutesa. Lalo't hindi po sumipot sa DOJ para matanong
Ano yon? Di ba po, mga kababayan? Kasi kung totoo yung sinasabi mo, kahit pabalik-balik ta rin yung tanong, masasagot mo. Eh ito nga po, pinabasa na nga yung script, yung affidavit niya, hindi pa magawa, ibig sabihin, hindi siya familiar ng kwento niya mismo. Saan ka nakakita na sarili mong kwento, hindi ka familiar? Mas familiar pa si Marcoleta. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, pack with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.